So ayan, nandito na tayo sa may bandang Taytay. Tinetesting na po natin ang ating Honda Navi papunta sa Marilake. So as you can see, papasok pa lang tayo. Ito alam ko, buso-buso na to. So chill lang yung ride natin so far. Walang traffic and wala masyadong mga sasakyan. Kaya astig, masarap bumiyahe. Ayan o, kitang-kita nyo naman, wide na wide. What's up? Dito na tayo sa may Boso-Boso, Antipolo City, papuntang Marilake. So quick ride lang to. Testingin lang natin si Navi. Ayan o, sa ating quick ride. Sasabay ko na rin yung pag-check ng gas consumption. Wala pa tayong mic para sana nakapagsalita tayo habang nagra-ride, kaya lang wala pa tayong mic. So malamang voice over muna. Testing. Actually kalalabas lang nung ORCR nito kanina, ay kahapon. Kakakuha ko lang sa kasa yung kanyang copy ng ORCR. Ayun o, temporary plate pa nga lang yun o. Break-in period pala to. Ayun o, 229 pa lang natatakbo niya. So yeah, let's go! So ayun, biyahe na ulit tayo. Dito na tayo sa may bandang mga zigzagan na. Ayan, medyo nature na. Uy, may pandesal pa dun. So ayan, may mga stall na madadaanan. At yung mga nakapark doon ng motor, usually mga ano lang yan, taga dito lang. So kung nakikita nyo, konti lang yung mga nakakasalubong natin. Kasi weekdays ko ginawa to, around Thursday to eh. So ayan, medyo maluwag at wala masyadong kasabay. Walang nagre-racing at saka nagkukurba-kurbada. Mailan-ilan lang. Siguro may nakasabay ako. Grupo ng mga big bikes. Siguro mga 2 grupo lang yon. Tapos yung iba puro solo or may kasamang mga tropa nila na nagra-rides, pero hindi marami. Yan ang kagandahan pag nag-ride ka ng weekdays. So ayan, nakita nyo, may mga kapehan dyan, may mga bilihan ng mga suman. Ganun pa rin on a weekday. And ang maganda nyan is umaga yan, mga 6 or 7 a.m. So ang sarap, malamig. And yung fuel consumption pag long ride, etong naka-break-in ako is around 40 to 43 or 42 kilometers per liter. Pero pag city ride, pag ginagamit ko papasok ng work, is mga 38 kilometers lang to 40 kilometers per liter. So ayan, nakita nyo may mga nagbabike pa. And pagdating sa overtake, kailangan nyo lang talagang maging dapat safety muna kasi hindi naman mabilis tong motor natin. And kung katulad nyan, dito na tayo sa yung maraming nagpipicture, maraming nasesemplang, yan yung lugar na yun. Nakita nyo, hindi ako masyadong overtake agad kasi nga 110cc lang Honda Navi natin. So, dapat medyo malawak at malayo ang take-off pagka mag-overtake kayo. Nakita nyo, pinapauna ko yung mga matataas ng cc ng motor. Kasi mabibilis ang mga yan. And kung kaya nyong tumabi lang sa gilid, edi mas maganda. Chill ride lang talaga. Pero dahil 2 lanes naman, all goods lang yon. Pero pag ganyan, isang lane lang, ingat lang sa pag-overtake. Lalo na pag 2 yellow line na solid, ingat lang. Dahil yun tricycle lang naman yung nasa harapan ko, madali lang overtake nun. So ayan, kita nyo may mga nag-racing ng konti. So yeah, dito na tayo sa Marilake. Testing na natin ang ating motor. So far, impressed ako dito kay Honda Navi. Although sa mga pakyat, nasa 40 to 50 lang, siguro hindi na makalampas ng 50 yon. Pero kasi Honda yan safety ang kanilang number 1 priority. So safe talaga. May times na kailangan mo gumilid kasi alam mo na, paunahin mo na yung mga ibang motor kasi mabibilis yung mga yun matataas cc ng mga yun Talaga sinadya akong pumunta ng Marilake ng weekdays para wala masyadong kasabay na motor. Wala masyadong nagre-racing. So chill ride lang talaga. Ewan ko kung nakita sa camera, maraming mga photographer
na nakakalat sa Marilaki. Kahit pala weekdays meron pa rin. Pag meron kang kabit, wag mong dadalhin dito. Dapat legal ang dali mo, legal na asawa mo or girlfriend mo. Kung ayaw mong mahuli dahil puro mga pumipitik. Pero astig, ang dami na nila ngayon dito. Ang tangi kong na-notice is, dahil nga naka-PCX ako, ang tagal ko makarating sa Marilaki. Parang nainip ako ng konti. Pero okay lang kasi, 'di ba? Hindi pa tayo sanay, ngayon pa lang tayo nagmababang sisi. Ito talaga yung tamang definition ng chill ride. Yan. Yan ang tamang definition ng chill ride. Wala nang iba pa. Pero yung kamay mo, kahit tumakbo ka, na-try ko tumakbo ng, by the way, break-in ulit to break-in pa rin to. Try ko tumakbo ng 70 pa 80 na. Walang vibration. So natuwa naman ako doon. And yung sinasabi nilang may yung wind resistance niya, ramdam ko naman na hindi ako masyado nauuga. Hindi ko alam, siguro dahil ba naglagay ako ng medyo mabigat sa may ilalim ng compartment niya at meron din sa top box. So baka siguro. And then 70 kilos ako. Pero wala akong angkas. So hindi ko masyadong ramdam. Malakas yung hangin doon sa medyo sa taas, doon sa may medyo sa may taas ng bundok. Hindi ko naman siya ramdam. So hindi ako nagewang dun sa hangin na yun. Unlike sa Bergman dati, mas naramdaman ko pa nga yun sa Bergman Pero ito hindi ko naramdaman. Hindi pa ako nagpapalit ng gulong niyan Stuck pa yung gulong niyan. I'm very impressed. Yun lang masasabi ko. Sisiw sa kanya ang Marilaki. And paano pa kaya sa mga ibang walang pataas, diba? Yun lang talaga, gapang ka lang talaga pag pataas, lalo na siguro pag may angkas ka. Pero kung gusto mong medyo makasabay, palitan mo lang yung panggilid mo. Marami na nagpalit. 12G straight. Yung iba naman 11G, tatlong bola, tas 13G, tatlong bola. Halos pares lang naman yun ng 12G straight. May konting diferensya lang siguro. Tas 1,000 yung springs, pwede na yun. Ang sabi nila okay naman daw. Pero tatry din natin eventually. Pero sa ngayon, enjoy lang natin ang stock because stock is safe, stock is good, and stock is matipid sa gasolina. Ayan, ang dahil motor, mga big bike. Kasabay ko. Sinasabayan ni Vane. Kasabay ni Vane, mga big bike. So yun lang naman ang experience ko. Maraming salamat. Keep praying, keep traveling, keep eating. This is Kuya Broom. Signing off.